Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng carioca na gawa sa glutinous rice flour. Ayan, mag-umpisa na tayo. Gagamit po tayo dito ng 2 cups ng glutinous rice flour. Para maiba naman, lagyan natin ng beer brand or powder milk. Halo-haluin lang natin. So, nagready ko dito ng 1 cup ng tubig pero hindi ko siya ilalagay ng sabay-sabay kasi tatansyahin pa natin yung absorption ng glutinous rice flour. Minsan kasi makitubig, meron namang hindi makitubig. Ayan, itodo ko na yung 1 cup ng tubig. Ay, kaso mukhang sumubra. Ayan, dahil sumobra po yung tubig, naglagay ako ulit ng 1/2 cup ng glutinous rice flour. Mabuti na lang at meron pa tayo ditong reserve na glutinous rice flour. Kaya nakapag-adjust tayo kaagad. So ito, mukhang saktong-sakto na yung idinagdag natin na 1/2 cup. Hindi ko kasi naalala na naglagay pala ako ng powder milk. Kaya naging malagkit yung mixture natin kanina. So, hindi siya mabibilog kapag kaganon. Kaya kailangan natin magdagdag ng glutinous rice flour. So, ito tamang-tama na po yung ating mixture. Haluin ko pa ng bonggang-bongga para pantay-pantay at maganda. So, medyo maingay po yung ating paligid kasi malakas ang ulan, may bagyo kasi ngayon. So, mas maganda pala talaga kinakamay ito. So, naging makinis na yung ating glutinous rice flour. Makinis na yung mixture natin, kaya inuumpisan ko na po na magbilog-bilog. So, hindi ko masyadong lalakihan yung mga bilog-bilog ko kasi baka mahilaw sa gitna. Wala kasi akong cheese. Wala palang stock ng cheese, malakas ang ulan kung bibili pa. Kaya binilog-bilog ko na lang to na walang cheese. Actually, marami pang pwedeng idagdag dyan. Pwedeng maglagay ng ng buko, ng shredded coconut. Pwede po yun. Kagaya ng ginagawa ko sa yung pilipit na ginagawa ko. Kaso mas lalong matalsik. Ayan. So, nakaka-relate ba kayo sa ganyang plato? So, tapos ko na po. Nilipat ko kasi di nagkasya doon sa platong vintage. So, ngayon naman ay ipiprito na natin siya. Yan, medyo dinamihan ko na yung mantika dyan para madami-dami din yung magkasya sa piprituhin natin na carioca. Parang di nag-react yung mantika. Yan. Di pa yata masyadong mainit yung mantika, nag-umpisa na tayo maglagay. Kaya mukhang hindi siya nagre-react. Pero ayos lang yan kasi mas maganda kapag di masyadong malakas yung apoy, hindi masyadong mainit kasi kapag masyadong mainit ay talagang pumuputok-putok po ito. So ilang beses na, kung marami na tong marka sa kamay ko kasi ilang beses na ako naputukan ng ganito. Ayan, iprito lang natin hanggat sa mag golden brown siya. Ayan. So, nag-crack lang siya pero hindi naman siya nagputok-putok. Hindi naman nagtalsikan. Medyo siya. Medyo safe itong na to. So, tatanggalin na natin. At syempre, yung unang salang lang yung ipapakita ko ng pagpiprito. Kasi sobrang tagal naman kung lahat ay ipapakita natin. So, dahil tapos na tayo magprito, i-coat natin to ng caramelized na sugar. Parang ganun lang din sa ginagawa ko sa pilipit kung natatandaan nyo. So, magtunaw tayo ng 1/2 cup ng sugar. Naglagay ako ng konting tubig para hindi masunog, manipis kasi yung kawali natin. So, masusunog kapag kapag di tayo naglagay ng tubig. So, halu-haluin hanggat sa kapag malapot na, tansyado natin na malapit nang lumapot,
ay saka natin ilalagay yung mga karyoka na naprito natin kanina. Ayan, nilagay na natin. So, tuloy-tuloy lang hanggat sa matuyo. Or pwede namang hindi yan matuyo. Depende na sa inyo. Actually, yung ganyan, pwede na yan. Yung mga nabibili ko sa labas, halos ganyan lang din ay okay na. Kasi walang pambalance ng tamis dito, kaya masyado siyang matamis. Kapag kasi wala tayong cheese na pinalaman. So, ito na, luto na po. At dahil hindi ko siya ginalaw, pagkita ko, muntikan na siyang masunog kasi mainit pa pala sobra yung kawali. So, muntik nang masunog. Nag-iba talaga, as in nag-iba. Mula nang inahon natin siya sa apoy at pinabayaan nating lumamig bago sana tutusukin. So, biglang pagtingin ko ay naging ganyan na siya. Masyado na siyang, muntik na siyang masunog kasi sobrang mainit nga po yung ating kawali. Buti na lang, ayos lang din. Naging successful pa din at masarap. So, ito na po yung ating karyoka.